Ah, Magandang umaga din po at salamat po na nagkaroon ulit isang privilege na makatayo at makapag-share ng salita ng Diyos na patungkol sa sonship. Ngayon, bago tayo muna po magsimula, magdasal muna po tayo. Ama na nasa langit, kami ulit ngayon ay mag-aaral ng inyong salita patungkol kung paano ginawa ni Kristo ang totoong pagiging anak ng Diyos at paano to may relasyon sa Israel. Naway ingatan nyo rin po ang inyong lingkod na maging maingat sa pag-share ng inyong salita at maging kahit pa paano maging precise sa mga sinasabi. At dinadalangin ko rin po ang iglesia naway merong mapulot na bagong knowledge at maintindihan nila ano ba yung sonship at paano ito na i-relate sa aming pagkakinlanlan bilang Kristiyano. At naway ma-apply rin namin ito sa imang buhay Kristiyano at ma-edify din po ang lahat. Ito po ay pinapanalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Alright, thank you po again. Ang magiging topic natin ngayon ay yung True Israel, Sonship Fulfilled in Christ. So, as an illustration muna, and as a start to discuss this matter, marahil alam na naman natin yung storya ng Middle East, di ba? Nangyayari ngayon. Yung mga kaganapan, affected lahat. Yung krudo, gasolina, lahat nagtataas. Ngayon, bumababa. Tapos, ang storya lagi niyan, may mga bansa, laging Israel, laging nandyan yung Iran, pati yung US. Hindi natatapos yung agreement, aatras, susulong, so magulo. At may isang bansa na hindi mo mapapansin. Laging isa na siyang sa mga powers ng Middle East, ang Israel. Isa na siyang maimpluwensya na rin, modern Israel. At marahil, napakinggan nyo na rin yung mga interviews sa Fox News, sa CNN, na may isang senador na in-interview. I think it's a conservative senator, Republican siya. Ang sabi niya, nung bata pa daw siya, tinuturo sa kanila ng Israel daw, special. In fact, hindi lang siya yun eh. Maraming even some Reformed Baptists na napapakinggan ko, parang medyo sa kanila special pa daw yung Israel. Although, hindi naman lahat. Napapakinggan ko ng members. So, merong ganong klaseng treatment sa bansang modern Israel ngayon. Napa-special sila, even the senator is believe doon sa tinuro nila sa mga church ng Amerika na protect Israel. So, itong aspetong to, yan ang magiging may relasyon sa pag-uusapan natin. Kung ano ba ibig sabihin ng definition ng Israel. Okay, let's proceed. So, bago tayo, syempre, pag-aaralan natin to, unang-unang tanong, bakit kailangan pag-aralan? Sa pag-aaral, may dahilan. Iba na kasi ngayon eh. Kailangan, why? Kailangan natin magkaroon ng clear understanding sa sonship. Tema to na makikita sa Bible. Pangalawa, it's relevant in a sense na kasi ang maraming impression ngayon ng Israel nakatutok sa isang literal. Ethnic, land, country. Kasi nga, nasa Bible, di ba? Tapos maraming various prophetic speculation. Ibig sabihin, dahil I don't know, sa news feeds nyo, mga news nyo, ang daming patungkol sa mga prophecy na nakikita ko. O baka ako lang, dahil may mga, nakasubscribe kasi ako sa madaming news feed ng mga Christians eh. Daming mga sinasabing mga speculation. At minsan, nakakatakot. Kaya kailangan natin malaman para mawala yung takot na yan. Tapos, ano ba yung tamang tugon? Kailangan natin ng ganun. Kaya natin pinag-aaralan to. Okay, sana nakuha niyo po. Ngayon, nasa quick introduction, sabi ni D.A. Carson,
Yung salitang son, metaphorically siya. Although, totoo sa Bible, yung salitang son, biological. Diba, alam naman natin na mayroong mga sa lahi ng mga patriarchs, dumami sila. So, son yun, mga yung lahi. Pero, may isang aspeto, kapag sinasabi rin ng Bible sa son, is talinhaga. Sabi doon sa second bullet, na paano ina-achieve ng anak yung identity niya. Sa lumang mundo, sabi sa tatlong bullet, in the ancient world, majority daw ng sons kinukuha kung ano yung tatay daw, trabaho ng tatay. Siya rin yung trabaho ng anak. Yun yung lumang mundo nun. So lumalabas, kung i-illustrate lang natin, parang sa panahon natin rin ngayon ng mga Pilipino, hindi rin to nalalayo nung dati, na kung ano yung tatay, kung ano yung ginagawa ng tatay. Kunyari, isang abogado yung tatay. O lahi ng mga abogado to, tanda to na itong mga anak niya, malamang abogado rin. Ganon yung Asian world. Sa ngayon natin, medyo totoo pa rin, pero westernized na tayo, kaya medyo iba na siya. Ayan. Merong isang kasabihan, ang mga pantas na mga Hudyo noon, na related rin sa sinabi ko kanina. Sabi, kung ayaw ko lang, tama ito pagkakapronounce ko. Sabi ng isang pantas, Maashe abot silman labanim. Sa Hebrew, kung nakakaintindi kayo ng Hebrew, nandyan yan. Sa English, ang translation niya ito, the deeds of the fathers are a sign for their children. Sa Tagalog, ang mga ginagawa ng ama ay tanda para sa mga anak. So, pinauso to ni Nachmanides, 13th century siya ng Hudyo. Parang isa siyang theologian ng mga Hudyo. Kasi merong mga Hudyo ng panahon na yon para silang nagbibigay ng komentaryo sa Bible nila. Old Testament natin mga Kristiyano. Pero ang tawag nila doon, Midrash. Madami yan. Tapos, nakita nila yung pattern na yon, kung ano yung ginagawa ng tatay sa mga patriarchs. Kung yung tatay sa mga Old Testament ng mga patriarchs, kung ano yung mga ugali, ano yung mga nangyari, tanda yun na kung saan yung mga anak niya, anak nila, magiging pattern yung ama. So, isa siyang principle na nakita ng isang pantas, ng isang Hudyo. Babalikan po natin yan kasi magiging prinsipyo natin to. Paano natin babasahin yung mga susunod na text? Ipapakita ko about sa sonship. Ngayon, let's go now sa salitang sonship, yung topic natin at hand. Ang unang konsepto ng pagiging anak parang pinakita sa Genesis 5 verse 1 to 3. Basahin ko na lang po yung 3. Pero yung 5 to yung chapter 5 verse 1 to 3, alam na natin yan kung paano nilikha ang mankind ng Diyos. Tapos si Adam, nabuhay 130 years at nagkaroon ng anak, si Seth. At in-underscore ko his own likeness, in his own image, si Seth. Ngayon, mapansin niyo po yan, yung una nagpakita yung sinasabing according to his likeness to image. Nagsimula yan rin sa Genesis 1:26. Compare natin yan. Ayan. So, yung focus natin sa left side is Genesis 5 verse 3. Yung nasa right side naman, Genesis 1:26. Papansin nyo, hinighlight ko yung tema ng likeness sa Genesis 5:3 at yung tema na Genesis 1:26 naman. So, ano ko yung sinasabi dito? Genesis binigay kay Adam yung mandate. Kung naalala niyo yung teaching si Pastor George dati, yung cultural mandate niya. Binigay ni Yahweh kay Adam yun to rule over and according to his image. Bakit? I will say na si Adan anak rin ng Diyos. Papakita ko yan mamaya na sinabi talaga sa Bible natin na si Adan ay anak din ng Diyos.
Sa mga tuwid, sa principle na pinakita natin kanina, kung ano yung deeds ng ama, dapat ipinasign nyo na pinapakita ng anak. Ganun rin si Seth. Si Seth, according to image ng kanyang ama na si Adan. Ano binigay na mandato kay Adan? Nandyan. Katulad sinabi ni Pastor George sa last teaching niya, the cultural mandate. Okay. Ano lang point dito? So, Adam, having a son in his own image, pinopoint nito yung original mandate given to humanity. Ngayon, yung anak ni Adan, na si Seth, re-reflect niya yun. Kasi nga, sabi sa third point, the father becomes the pattern for the son. Remember natin yung kaninang pinag-usapan nating kasabihan. Yung gawa ng ama, ng deeds ng ama, sign yon na magiging ganun rin yung anak. So, sana naintindihan natin yon. Kaya, si Adan naging pattern ni Seth. Ngayon, going forward, yung ginamit rin ang mapapansin nyo, before dumating yung salitang Israel, before that, dumating kay Jacob, di ba? Pinangalanan sa kanya. And then, as goes on, naging collective na yung pangalan. Yung mga lipi na ngayon ni Abraham. Exodus 4. Ito na yung kay Moses. Puntahin ni Yahweh si Moses kay Pharaoh kasi kailangan i-redeem, pakawalan ang mga lahi ng Israelita mula doon sa Ehipto. Tinawag dito na son yung Israel. At nakita rin to ni Hosea 11 verse 7 na tinawag na anak ni Yahweh ang Israel. So madaling sabi, tatay nila si Yahweh. Ngayon, i-compare natin. Let's go forward sa Exodus 19 verse 6 tsaka Genesis 1:26. Same goes rin na kanina kay Seth, kay Adam. Siyempre, kung may anak ang Diyos, meron siyang mandato rin sa kanyang anak. Ang mandato ng Israel ay simple lang. Maging kingdom of priests at saka isang bansang holy nation. Maraming detalye dyan. Kasi sa Exodus 19, immediate context niya, nasa Sinai sila. Bibigay na yung batas. Pero may sinabi si Yahweh doon, as long as you are faithful sa covenant niya, ang nais niya talaga, maging iba ang Israel. Yung anak niya, maging iba among all the people. It echoes yung nangyari sa Genesis 1:26 kay Adan. Yung may rule na kulay red or pink. Hindi ko alam. Pero yung konsepto ng pagiging kingship ni Adan na binigay na mandato sa kanya, ini-echo ngayon sa mandato ng Israel. So, ano yung pinaka-point lang? Alam na natin, maliwanag, Israel anak ng Diyos. Kinomand rin ng Israel, ni Yahweh ang Israel na maging holiness. Ine-echo rin nito yung pinakamandato ni Adam na maging king, magkaroon ng king royal rule. In other words, katulad ni Adan, may mandato ang Israel. Okay. So, babalikan lang natin, katulad ng kasabihan na pinag-usapan natin kanina, kung ano ang ginagawa ng tatay, deeds niya, diyan ang sign kung anong ginagawa rin ng anak. So, dito sa Israel, may expectation. Anak siya ng Diyos eh. Holy yung father. Yes, di ba? Dapat nagre-reflect sa Israel yun. Yung kasabihan na yun, nagmamatters dito ngayon. Okay, so let's go na sa isang part na kung naalala nyo po yung tinuro ni Pastor George last time, na yung New Testament
magtuturo, ang mag-i-interpret sa Old Testament. Sana nadong kayo doon sa lesson nung last time. Kasi sa part na to, sa New Testament na tayo. Kanina sa Old Testament na mga passages, ngayon, New Testament naman. May liwanag kasi na New Testament sa Old Testament. Tulad na sinabi ko kanina, si Adam ay anak ng Diyos. Nakita rin to ni Luke. Kasi, kung papasin nyo sa Luke 3, verse 23 to 38, ang dami po niyan. Hindi ko na sinorten ko na lang. Titingnan nyo yung flow. Son of God, Adam. Tapos, kanina, binanggit natin si Seth. Nilagpasan na natin yan kasi maubos yung time natin kapag in-explain natin yung story ng mga yan. But before that, Luke 3, chapter 23, yung baptism ni Christ. Kung babasahin niyo po sa Bible, meron po dong part na tinawag ni Yahweh na, "This is my true son, to whom I am pleased." Tapos pagkatapos nun, yung baptism ni Christ, yan na. Gustong ipatanayin ni Luke na galing sa lahi ni Adam pa rin. Adam ay anak ng Diyos. So, balik tayo ulit. Kung ano ang tatay, siya rin pinapakita nito yung gawa rin ng kung ano yung gawa ng tatay sa inyo ng ano na ginagawa ng anak. Pattern yung tatay. Okay, dito naman tayo sa, I think we will going to much detail dito. Kasi sa Matthew 2:13 to 15, tsaka Hosea 11:1 verse 2. Yan po kasi, na part na yan, I said, si Matthew 13:15, mahaba po yan, pero ang immediate context niyan, ito yung time nung kung saan, di ba, si Herod nakarinig ng isang pangitain na magkakaroon ng isang anak mula sa isang to rephrase, itong darating na anak na to, magiging hari ng mga Hudyo at ma-unseat yung power ni Herod. Bilang response doon, ang gagawin ni Herod, patapatayin niya yung mga bata, di ba? So, nutusan ng angel of the Lord si Joseph na umalis. Kasama yung si Kristo ng sanggol pa sa anyo ng tao para pumunta sa Egypt. Tapos, I will underscore yung out of Egypt, I called my son. So, it echoes yung Hosea 11:1-2. So, doon po sa Hosea 11:1-2, in-underscore ko rin, out of Egypt, I called my son. Kasi yun yung sinasabi ni Matthew na meron siyang na-fulfill yung sinabi ng propetang Hosea. Ngayon, yung salitang fulfilled, think, siguro narinig nyo ito sa mga dating preaching, I think sa mga iba rin, na ang Grego na salita nito, to bring completion, o to complete, o yung sinatawag na may natatapos, o mayroong pagganap, o nakokompleto. Dito sa Hosea 11:1-2 na to, papansin niyo yung grammar niya, when Israel was a child. Marami ditong contention, kung familiar kayo dito sa part na to. Maraming contention ng mga Hudyo dito na hindi pa Kristiyano. Sabi, nagkakamali dito si Matthew. Kasi, yung Hosea 11:1-2, hindi naman futuristic. Ang immediate context dito ay Israel, hindi yung Messiah. So, paano nangyayari ang Messiah na sinasabi ni Matthew nag-a-apply kay Hosea 11:1-2? Yung lingwahe, hindi naman future. Hindi naman katulad siya ng Daniel 7:13 na may nakikita like of Son of Man, may future darating, or Revelation na futuristic yung event. But it is a past tense. So, yung contention nila dyan, especially may mga Kristiyano rin na hindi tanggap ito
Na kasi, the immediate context ng Hosea 11:1-2, Israel, not the Messiah. So, ang tanong, nagkakamali lang ba si Matthew dito? Simpleng grammatical historical context, Hosea 11:1-2. Hindi yata Messiah to. At mapapansin nyo, yung buong Hosea 11, chapter 1, is pagbabalik tanaw. So, hindi siya parang future event prophecy, kundi a retrospective ang Hosea 11:1-2. Para maganda ng illustration, para nangyari sa Reba Family Camp, di ba? Nagkaroon kami ng retrospective meeting. Nagbalik tanaw kami. So, pagbalik tanaw, syempre, lungkot yung mga magaganda, tsaka yung pangit. So, ganun daw ang Hosea 11, chapter 1. Nag-retrospective sa mga deeds ng anak ng Diyos na sa Israel. So, tingnan natin. Meron pang isang part dyan. So, Hosea is bumabalik sa nangyari sa Israel bilang anak, panahon ng Egypt. Panahon ng nasa Egypt sila, nakawala sila sa Egypt. Remember Exodus 4? Yun yung binabalikan niya. So, meron pang isang part dyan sa sinasabi ng Hosea 11. Sorry. Kalo ko yung... Okay, so Hosea 11:9 verse to 11. Meron diyang imagery ginagamit sa Hosea na lion, like a lion coming from Egypt. Tapos, ito ginagamit ko lang to yung exposition to ni J.K. Bill. Hindi ko to invento para may reference to. Hindi to novel lang ginawa ko lang. Merong binabalikan rin si Hosea, bukod sa Egypt, meron siyang ginagamit yung imagery ng galing Numbers. Numbers 23:24, kung mababalikan niyo po yung preaching ni Pastor George sa Numbers na yun, di ba nag-exposition si Pastor George doon? Marami tayong dinaanan doon. Ang immediate context ng 23 na yan, yun yung mga mensahe na binigay ni Yahweh kay Balaam. Kasi nga, di ba, susumpain nga niya yung Israel dahil nga si Balak yun yung king. Tapos gusto niya sumpain. Tapos ni-rebuke. Tapos alam niyo yung storya. Maraming mensahe. I think, November 23, Numbers 23, sorry, second message, according sa may NIV translation ko, Numbers 24, pangatlong message. Ginagamit yung image doon ng lion and out of Egypt as a reference, actually as a symbol, to explain that Numbers 23 refers to the Israel as a collective. In Numbers 24, merong mangunguna out of Egypt na may mangungunang isang like a lion at hari ang gagaling sa Israel. Pero, sabi ng mga commentators daw dito, ito daw Diyos rin ang nangunguna para umalis sila sa Egypto. Nakita to ni Hosea 11, yung events ng Numbers, at ginagamit niya ngayon yung lion imagery. Kung babasahin niyo pa po yan, yung Hosea 11:9-11, sabi, they will follow the Lord, He will roar like a lion. When He roars, His children will come, trembling from the west. They will come from Egypt. And the last part, I will settle them in their homes. That despite the retrospective of Hosea 11, papansin niyo yung failures ng Israel nandyan. In your free time, basahin niyo po yan. Merong inaasahan si Hosea dyan na restoration at pangungunahan ng lion. So, in a sense, kahit retrospective siya, pag-aalala sa anak ng Diyos na sa Israel. Dahil failed sila Mabasahan niyo po yun. Tsaka lalo po yung last part ng Hosea. Exodus, tapos may bandang part ng Numbers. It's like Hosea is reflecting the deeds of Israel sa Exodus and Numbers. At mababalikan natin, panay, reklamo sila, lalo na sa Numbers. And yun I think, yung buong story na yun, ang na-pick up ni Matthew.
Dahil ang pinag-uusapan nga, ang anak ng Diyos na si Israel. A failed, miserable Israel. So, ang punto lang naman nito, ito. Ay, sorry. Before that pala, I forgot to mention. Di ba sinabi yung numbers rin? Sa Matthew 2, di ba, yung about the son. Sa Matthew 3, nandun yung baptism. Yung Matthew 4, temptation. Ayan, hindi ko na sasabihin yan, pero alam niyo na ho yan, wilderness. Yung arrangement ng Matthew 2, 3, and 4, hindi lang yung parang in-arrange randomly. In-arrange siya ni Matthew to retold o ulitin ulit yung nangyayari sa Exodus at Numbers. The wilderness. Bakit? Kasi nag-reflect siya sa Hosea rin 11 eh. Nauna yung Matthew 2 rin eh. At retrospective yung Hosea 11. Parang lahat ng buong storya ng pagiging anak ng Diyos ng Israel nasa utak ni Matthew. At pinapattern niya yung mga events na yun base doon sa nangyari sa recollection at retrospective ni Hosea rin. So, madaling sabi, si Matthew, nakita niya yung fulfillment. Not saying direct prediction yun. He is saying si Christ, yung storya ng Israel as a failed, miserable son. Uulitin ni Kristo ulit yun. Para siyang Exodus retold. At si Kristo ngayon ang mag-fulfill na isang totoong anak ng Diyos na hindi natupad ng anak ng Diyos dati na sa Israel. Uulitin niya ngayon. Kaya ganon ang pagkaka-arrange ng 2, 3, and 4. Itetest na naman si Kristo sa wilderness. Kasi, if you're going to go back again, the Exodus numbers, actually, nung nakawala sila sa Ehipto, if I am correct, nagreklamo na kagad sila nung pagtawid-tawid sa Red Sea. Sabi, hindi sila niniwala na doon. Kasi ayun na paparating na yung dinusugo na sila di ba? Parang nagkaroon tuloy sila ng agam-agam na totoo na ba itong ginagawa natin? Kaya, nagsimula yung doubt. At lalo nagko-culminate yung doubt ng Numbers. Even Moses failed. Alam natin storya na yan. So, lahat ng storya ng Israel sa Hosea 11, pinopoint nun yung gagawin ni Kristo ngayon sa buong New Testament. Sana, God willing, matuloy yung about the topic ng Exodus, paano nare-retold yung Exodus sa mga Gospels. Sana, God willing. God willing. Pero kasi yung sonship, yung totoong pagiging anak, kasama kasi siya dun eh. Kumbaga, ito yung Exodus event, part lang siya nun. Isang tema na nasa Exodus, parte lang yung tema ng sonship. Nandun siya. So, God willing, mapapakita. Sana nakuha niyo po yung point ni Matthew dyan. Okay, so, marami tayong napag-uusapang passages, tapos passages sa New Testament. Paano natin ipapakita yung big picture? Siyempre, hindi naman pa pwede na kumuha lang tayo sa Old Testament tapos New Testament. Yun na yung meaning. Kailangan natin tignan yung pinaka-big picture talaga. Paano nakita to ng New Testament rin? At paano yung pattern ng pagiging anak dinisplay ng Bible? Ngayon, I can say the first point is, from Adam to Israel, a pattern of sonship displayed. Ano yung pattern? Kung sino yung, babalik tayo ulit doon sa kasabihan. Kung ano yung tatay nila, deeds ng tatay nila, si Yahweh yun eh. Adam to Israel. May mandato sila. Nire-represent nila ang Diyos. Yung mga gawa ni Yahweh. Both representing sa garden and among all the nation. Pero lahat failed. At nakita ni Hosea rin yun. Chapter 11. Retrospective o pagbabalik tanaw. Yung failed mandate ng Israel. Yung pagiging anak ng Diyos na dapat nasa identity ng Israel. Paano nila i-achieve?
Yung mandate na yon binigay. Failed. Nakita ni Hosea yung prophet. At nung dumating si Matthew, nakita niya yung mga gagawin ni Kristo, pattern sa storya ng Israel. Parang si Jesus Christ, nagre-reenact sa storya ng Israel. Diba, alam naman natin, yung mga deeds ni Kristo, sabi nga niya, lahat ng gusto ng Ama, itutuparin niya. Kasi, siya totoo anak ng Diyos. Kung ano ang tatay, ang deeds ng tatay, sign yun kung ano mangyayari sa anak. Parang ganito lang yan. May palalaki kang anak. Tatay ka. Kilala ka sa community mo na mayaman ang inyong pamilya. Bilyonaryo. Stenda yun. Panigurado ang mga anak nito, malahi nito. Big time. O kaya politiko. Anak ng politiko. Lahi ng mga politiko. Panigurado ang anak nito. Magiging ending politiko rin. Corrupt ka. Hindi lang. Joke lang po yun. Joke lang po. Parang ganda lang po yun. Yun lang po yung sinasabi kong point. Pattern yung tatay. Si Kristo, tatay niya si Yahweh. Si Adan, tatay niya si Yahweh. Si Israel, tatay niya si Yahweh. Sino doon nag-display ng totoong karakter ni Yahweh? Yung gawa niya sa creation, yung miracles ni Christ, na ginagawa ni mga miracles ni Christ, deeds yun. Mayroon parang ginagawa siyang new creation doon. At parang nire-reflect ni Kristo yung ginagawa ni Yahweh sa Genesis 1. Kasi pinapatunayan niya, ito ang totoong anak ng Diyos. Walang hindi nagawa to ng Israel. Okay, sana po nakuha niyo po yun. Okay, doon tayo sa application naman. Ngayon, base sa alam natin, yung totoong meaning ng anak ng Diyos, si Kristo yun eh. So yung identity ng Israel, para masabing totoong Israel sila, dapat na-achieve nila yung mandate. Hindi nga nagawa ng Israel na bansa. So yung definition ng Israel, kung ano yung ginawa ni Kristo. Totoong anak ng Diyos. So kapag tinitignan natin literal na modern Israel, tignan natin si Kristo. Kasi yung tinitignan natin na modern Israel, in fact, yung mga Hudyo na nakatira doon sa Israel, yung mga ultra-orthodox na Hudyo, may napakinggan nga ako na isang balita, gusto nilang tanggalin yung flag, yung mga ultra-orthodox na Hudyo, gusto nilang tanggalin yung flag ng Israel. Kasi sa kanila, even them, nakikita nila, fake daw yung modern Israel. Hindi yun totoo. Gusto nila, hindi na nakikita yun. Mas lalo pa tayo mga Kristiyano na ang gumanap ng totoong anak ng Diyos at mandato ng Diyos si Kristo. Tingnan natin si Kristo lagi dyan. At maglalo tayo magdasal sa Middle East. At kung na-appreciate natin to, ang pagiging anak ng Diyos na tinupad ni Kristo, dapat ipag-pray natin, lalong dumami ang Christians sa Middle East. Kasi mga kapatid, ang tanging pag-asa lamang nila, hindi yung mga bangayan dun sa mga nangyayari dong gera, kundi yung Messiah. Na kahit may peace agreement pa dyan, temporal lang yan. Magkakagulo pa rin ulit yan. Kung kahit anong sinasabi ng iba na ang solusyon ma-achieve ng Israel yung totoong kanilang lupa. Kaya sinasako, kaya dapat hayaan ng Israel, modern Israel, sakupin nila ang kahit magawa nila temporal lang din yun. Kasi hindi nga nila nagawa ng mga lahi nila ang totoong mandato. What more? Kaya si Kristo dapat ang pagdasal natin, kumalat ang pangalan, maraming maging Christians nun. Pangatlo, sa mga Kristiyano ngayon, na nalaman natin ang giging anak ng Diyos si Kristo. Kasi dinidisplay niya
yung wangis ng Diyos. Bilang tao, tayo rin, naging Kristiyano, nakikita ba ng iba na tayo anak rin ng Diyos? Mga Kristiyano nandito, ano ba imahe nyo sa labas? Makikita ba nila na, ito, anak to ng Diyos? O nakikita nila, literal na lahi. Kunyari, ikaw. Ito, kilala ko to. Ibang, tatay nito, kilala ng panahon namin, bulakbol. Mahilig sa mga bisyo. Kung Kristiyano ka na ngayon, nakikita pa rin ba nila yung gawa ng tatay mo sa laman, dati? O ngayon nakikita nila yung bagong identity mo na nakay Kristo, na ang tatay mo ngayon ay ang Diyos, banal. O kung meron ba tayong parang struggle sa ganito, much better bumalik tayo kay Kristo. Sa mga hindi pa Kristiyano, mananatiling anak kayo ni Adan. At sa tulad ng sinabi ko, ang pattern nyo kung paano kayo mabuhay ay kung sino yung ama ninyo. Kahit bago na ang mundo ngayon, westernized na, parang may sarili na akong pagpapasya kung ano magiging future ko. Kahit yung pagpapasya na yan, hindi nyo mawawala na panay kasalanan pa rin ang nangyayari sa buhay. Hanggang wala kayo kay Kristo. Anak pa rin kayo ni Adan na nag-failed sa mandato niya. At kung ikaw hindi ka pa rin Kristiyano at binoboast mo na okay lang yan. Tatay ko na, ang mga lahi ko naman lahi ng mga kilalang politiko, kilalang bilyonaryo, o kaya lahi naman kami ng mga matatapang. Hindi ko kailangan ng Kristo kasi sigurado ako, babasahin ko lang kaninu-ninuan ko. Kasi may mga ganun tao ano sila sa ninuno nila Nandun ang identity ko. Panigurado, may future ako. Temporal lang yan. Kasi, katulad ng sinabi ng iba, yung mga hari na nag-rule dati, lahat naman sila bumaksak Lalo na, especially kung yung mga dati nun, kung ang lahi nila ay galing sa mga kingly or aristocratic na lahi. Imagine yung identity nila. Yung boasting nila, nandun. Pero hanggang hindi ka Kristiyano, temporal lang yan. At ang pinakamalaga, pumunta kay Kristo na tumupad kung ano ibig sabihin ng anak ng Diyos. Talikuran ng kasalanan at mag-submit kay Jesus Christ. Ngayon, lastly, na application, wag tayong masyadong magamba doon sa giyera at saka yung mga speculative prophecies. Kasi yung giyera na yan, sabi nga ni Pastor George dati, lagi naman nangyayari yun, di ba? Tapos, minsan, dahil nga nagkakaroon ng contention na, Israel pa rin yan. Oo, hindi nila natupad yan. Pero hindi ibig sabihin yan, yung mga prophecy doon sa Old Testament, literal na Israel, meaning literal talaga merong restoration. Kingdom. Nandun pa rin. Kaya ito na, darating na si Jesus Christ. Katulad ng sabi nga ng mga dispensationalists, sa Middle East yun mangyayari. Kapatid, kapag may isang Kristiyano, may isang tao, no-convert na isang Kristiyano, para rin hong isang Israel, yun, merong isang Israel na nandun sa lokasyon na yun. Faithful, totoong definition ng Israel. Sumusunod sa gusto ng
Ama. Bakit niya nasusunod? Kasi nga may Kristo na nakasunod nun. Yun ang totoong Israel. Kumakalat ang Israel sa mundo. Every time na merong tumatanggap kay Kristo, para ka lang Israel. Kaya nga sabi, ang church, ang Israel ngayon. Kasi yung church, siya yung refleksyon. Anak rin siya ng Diyos. Dahil kay Kristo. Dinidisplay ng church yung deeds ng Ama. Maging banal. Ngayon, kung meron tayong struggle sa church, mismo yung church mismo nagkaka-problem. Ito yung normal lang din yun. Pero kailangan natin balikan yun, identity natin. Na ang Ima, kung ano yung tatay natin, in virtue kay Christ, dapat pinapakita natin yun. At hindi na natin dapat entertain yung mga fear-mongering na mga analysis sa social media about the wars of Israel. Instead of pray for them. Kasi they need Christ as of the moment. And conclusion. Okay, conclude ko na po ito. As the saying goes, the deeds of the father as a sign for the children. Adam and Israel, as sons of the living God, were given a kingly image-bearing role to reflect the rule and character of their father. But both failed. This mandate is fulfilled in Jesus Christ, the faithful King who perfectly reveals the image of God and fulfills His Father's purpose. Tulad ng unang pinag-usapan natin, yung kasabihan na yon ng mga Hudyo, ng mga pantas, ginamit nga natin yung kasabihan na yun against sa pag-reject nila na yung study nila na yon, it makes sense na si Jesus Christ talaga ang totoong Messiah. Kasi ginagawa niya yung deeds ng kanyang Father. Yung pagiging banal at pagiging character ng Diyos. At yung mandate ni Adam, ginawa rin niya yun. At yan ang totoong pagiging anak ng Diyos. Isang masunuring anak na pinakita ni Jesucristo hanggang sa kamatayan at pag-resurrect sa Kanya ng Ama. Yun lang naman po.